Ngayong November ang start ng 2023-24 season ng USNCAA. Ang isa sa mga storyline dyan ay yung nangyari kay Bronny James. May intention pa rin siya maglaro ngayong season sa USC at dumaan na rin naman siya sa operasyon. Ang isa pa doon, ito din ang potential last year ni LeBron sa Lakers. May intention din kasi siyang makalaro talaga si Bronny bago mag-retire sa NBA. Dahil 19 years old na si Bronny, either way maglaro man siya or hindi ngayong taon sa USC, eligible pa rin siya magpa-draft sa susunod na taon. Dadaan pa rin naman sa medical clearance sa USNCAA bago talaga makalaro si Bronny. Pinakilala na rin siya ng team noong nakaraang linggo, pero wala pang report kung nakasali na siya sa practice ng team. Makakasama ni Bronny ang PhilAm na si Boogie Ellis na papasok na rin sa last year niya sa college. 5 taon na rin siya maglalaro. Magiging kakampi din niya si Isaiah Collier, ang top prospect din papasok ng 2024 draft. Ang isa pa doon, lumipat din si DJ Rodman, ang anak ni Dennis Rodman sa USC. Ito na rin ang huling taon ni Rodman sa college at matagal na rin kasi niyang pinalano to. Marami kasi mga naglipat ang mga players na hindi na dumaan sa redshirt at yung iba nabigyan pa ng 1 taong eligibility dahil sa nangyari pandemic. So ang plano talaga ni DJ Rodman tapusin ang college career niya na kasama si Bronny James. Kaya dito siya lumipat sa USC. Base pa sa kanya, gusto niya maging role model para sa batang James. Gagamitin ni Rodman ang jersey number 10 na hiningi pa niya ng approval mula kay DeMar DeRozan kasi ni-retire na yun ng team. Kapag nagsimula ang NCAA season, magiging maingay kung sino ang magiging draft pick ng mga team or mga mapipili. Sa ngayon maaga pa yan pero pinaghahandaan na yan ng mga team. Sa report pa, pwedeng mag-skip kasi si Bronny James ng 1 taon bago sumali talaga sa draft. Lalagpasan yung 2024 dahil nasa kamay ng Pelicans yung selection ng Lakers sa 2024 NBA draft. Hindi sila nakipag-swap sa 2023. Sa 2024 naman ay nasa Pelicans ang right na yon para kunin or pwede nilang iwasan yon at kunin pa rin sa 2025. Ito pa rin ay parte ng 2019 trade ni Anthony Davis. Sa sitwasyon ni Bronny, hindi pa kasi pwedeng madaliin na magpa-drop siya hanggat hindi pa nagiging okay ang kanyang medical clearance. Mag-okay man yon sa NCAA, iba pa rin kapag sa NBA. Mas mahigpit kasi doon, lalo na may history siya ng cardiac arrest. Sa report din, gagawa di umano ng paraan ng Lakers na mapanatili ang pick na yon para makuha si Bronny at mapag-stay si LeBron. Ang pwede kasi mangyari doon para hindi makuha ng Pelicans yung draft pick ng Lakers sa susunod na taon ay kung magiging lower sila sa draft next year. Mangyayari lang yon kung highest seed naman sila sa regular season. Kung sakali naman makalusot siya sa medical clearance, yung Pelicans ang may rights na kunin yung pick ng Lakers para din ma-drop si Bronny sa first round. Dahil ang sinabi nga dati sa mga report kung saan napupunta si Bronny, doon possible mapunta din si LeBron. Sa ikalawang taon kasi ni LeBron may player option siya. Pwede niyang bitawan yon at lumipat ng team.